Here's Donaire looking for the knockout. Second knockdown of the fight for Nonito Donaire. Aims his arm. Nonito Donaire has a third round KO. Brother, kung meron mang nagbigay ng matinding bangas ng peligro sa pinaka-main fighter ng Japan ngayon, pound for pound king na Oya Inoue, yan ay si Nonito the Filipino Flash Donaire. Basag ang kanang mata ni Inoue kahit na marami pa ang nag-underestimate sa the Filipino Flash. There is Kirby. He said Nonito's scared of him. At ngayon, babalik na ang WBA champion mula sa pagiging champion in recess, WBA king Seiya Chuchumi. Matinding banggaan muli ng Pilipinas at Japan ang inaasahan. Ito ang WBA belt sa pagitan ni Donaire versus Chuchumi. Bilis kontra lakas. Ang tanong, kaninong muka ang posibleng mabasag o manghiram sa aso? Well, tandaan natin, bagamat umedad na ng 40 anyo si Donaire, Tanda na yun. Wala guys, talo. may nananatili pa rin dito ang bigat ng kamao na kayang magbigay ng matinding injury sa kalaban, veterano man o bata. Posibleng sabihin natin na delikado sa puntos at estilo pero hanggang nananatili ang gifted left hook ng Pilipinas, mananatiling peligro pa rin ang posibleng sapitin ng magtatangkang bumangga sa bansang Pilipinas. Kung kaya't nananatili ang palaisipan kung anong taktika, galaw at estilo ang mayroon itong si Seiya Chuchumi ng Japan. Isang recognized fighter na sumira sa karir ni Takuma Inoue. Well, si Seiya Chuchumi ay mahihahalin tulad natin sa prime Vic Darchinyan. Predictable ang opensa, pero kung hindi ito sasalubungin ng boksingerong may kumpiyansa sa power at accuracy, hahatawan ka nito ng pure power offense na may kakayanang dikdikin o lamugin ang kalaban pagdating sa lower weight class division. Bakbakang pure power offense versus veteran power gamit ang timing. Kung sakaling makuha ni Donaire ang panalo, posibleng magtagpo sila ni Kenneth the Loverboy Llover sa hinaharap na Animoy Pacquiao sa makabagong panahon. Matinding laban at kaganapan ito para sa Pilipinas, mga kababayan. Kaya't sa ating tema ngayon, anong klaseng taktika ba ang dapat nating asahan upang manalong muli ang Pilipinas sa katauhan ni the Filipino Flash Donaire? Ito na, ang bakbakang Donaire versus Chuchumi fight analysis para sa WBA 118 pounds belt, Pilipinas kontra Japan. Kamusta ka, brother? At ito, ilalabas natin yung fight ni Donaire versus Ryan Burnett. Bakit si Ryan Burnett yung ilalabas natin sa highlights? Kasi ganito yung logic dyan, brother, no? May similarities po si Ryan Burnett kay Seiya Chuchumi. Nilagay natin yung information dyan, may comparison. Parehas pong WBA Bantamweight Championship ang paglalabanan ni Nonito, no? Underdog din si Donaire ngayon. At nung mga panahong lumaban si Donaire kay Burnett, underdog din po siya. 6-1 ang tema. Pag tumaya ka ng 1 milyon kay Donaire, mananalo ka ng 6 milyon, no? So, ito po yung kaganapan kay Donaire tsaka Burnett, no? Na same po na magaganap ngayon na similarities kay Seiya Chuchumi. Medyo similarities sila, undefeated, bata, at saka ang turing kay Donaire mahinang leon ng Pilipinas. So kung ngayon ang tanong natin, sino ba ang delikado? Panoorin natin to. Itong video na nilabas natin dito, meron tong basis, brother. Okay ba yung ating commentary podcast? Meron bang natututunan? May conversation bang maganda? Ayan, balikan natin. Ano ba yung taktika dito ni Nonito Donaire kay Ryan Burnett, brother? Kasi ika nga natin, no? Parehas ng kartada, parehas ng tema yung Donaire na lumaban kay Ryan Burnett, tapos lalaban ngayon kay Seiya Chuchumi. Ang hinahanap natin ngayon na tanong, ano yung tsansa ni Nonito Donaire sa WBA championship belt kontra sa Hapon na si Seiya Chuchumi, no? Hindi ko alam kung naandyan ka pa, brother, pero nasa masarap tayong usapan ngayon, no? Kasi ang usapan natin dito hindi lang fight, kundi fight tactics na mayroon si Nonito Donaire na pwede niyang gamitin, no, kay Seiya Chuchumi.
Kasi alam naman nating lahat mga brother, itong si Nonito Donaire, bagamat may edad na, no, 40 plus, ano bang meron, no? Dito kasi brother, ang sabi nila matanda na daw si Donaire. Noong mga panahong ito, 35 years old po si Nonito at nanggaling po sa magkabilaang talo. So ibig sabihin, minamalit nila si Nonito Donaire. Natalo po yan kay Jesse Magdaleno, Carl Frampton, no? So dito aalamin natin, meron ba? Kita nyo brother, yung nakikita ko rito, no? Ang ginagawa ni Nonito sa kanyang matinding kaliwa, ginagamit niya para basagin yung kanang bahagi o yung bewang nung Ryan Burnett. Isa yan sa nakikita kong fight strategy ni Nonito. Ibig sabihin, medyo bata yung kalaban niya rito, pinapalambot niya yung buto. Yun yung napapansin ko dito sa fight na to kita nyo? Ang ine-expect ng kalaban niya rito, left hook sa ulo. Pero ang ginagawa ni Nonito Donaire Jr., habang umaatake, may paisa-isa, may dalawa sa bodega. So matalino po, no? Matalino si Nonito Donaire. Ano ibig kong sabihin dito? Ano ang posibleng maging lamang niya kay Seiya Chuchumi? Yung pagiging may edad niya, ang bit-bit niya dyan, brother, experience eh. Diba? Tama ba ako, brother? Comment ka dyan kung same ba tayo ng visual na nakikita na pwedeng maging advantage ni Nonito Donaire kontra Hapon, no? So silipin natin yung konting momentum na round number 2 tayo. So ang ginamit dito ni Nonito, brother, is orthodox, no? Bakit orthodox ang ginamit niya? Mabilis niyang tatamaan ng kanyang power punches yung kalaban. Sabi nga natin, mas bata. Ang posibleng mangyari dyan, medyo malambot-lambot pa yung buto, hindi pa ganun ka-build up sa mga punches, no? Kasi ilang fights pa lang dyan si Ryan Burnett, 19 wins, di ba? Mas malambot dyan si Seiya Chuchumi. Bakit? Yung Seiya Chuchumi, brother, 12 wins pa lang yan. Bagamat may mga amateur background yan, brother, posibleng magaling yan sa decision. Tulad ng ginawa dito ni Ryan Burnett, no? Ang panlaban niya rito is yung kanyang very good amateur background. Magaling po si Burnett sa puntos. Kung babalikan nyo nga, brother, yung kanilang scorecards, talong-talo si Nonito Donaire, no? Pero nung lumalaban siya rito, Nonito Donaire Jr. fight with a good strategy. Sobrang ganda ng strategy yung ginagawa ni Nonito dito. Talo siya sa puntos, kita nyo. Pero pinupuruhan niya, brother, yung kalaban. Hindi ulo ang target niya rito, no? Minamanipulate niya yung kalaban niya rito na kunyari left hook ang panama niya. Hindi eh. Hinahanapan niya ng butas tulad niya, no? Takbo ng takbo yung Ryan Burnett, no? Namaya magugulat kayo, bakit? Nga pala, brother, nandiyan ka ba, brother? Sana nandiyan ka pa at umabot ka pa. Kung nandiyan ka pa, mag-comment ka, ha? Kung inaabangan mo ba si Nonito Donaire Jr., kasi napaka-importante nitong belt na to sa Pilipinas kasi nakataya dito yung WBA belt. Baka walang kamalay-malay yung Pilipinas, brother. Kaya pakipindot yung like button kung nandiyan ka at mag-comment ka kung taga-saan ka para ma-shoutout natin, no? Kasi hindi tayo naglalabas dito ng nonsense na video na highlights lang basta mapanoorin nyo lang, hindi eh. Yung kada nilalabas natin, inaaral natin yan, no? Binibigyan natin yan ng certain information. Ayan, no? So ano yung ginagawa ni Nonito dito? Paano niya huhulihin o tatalunin ang isang undefeated, bata at magaling sa puntos? Kasi yung pagkakakilala ko kay Seiya Chuchumi, brother, tinalo ni Seiya Chuchumi etong si Takuma Inoue na kapatid ni Inoue, no? Naoya Inoue. So ibig sabihin, mahusay po si Seiya Chuchumi. May kartadang 12 wins, 0 loss, 8 by way of knockout. Tsaka number 2 po yan sa buong bantamweight division, no? So sabi ko nga, noong mga panahong ito, kung number 2 si Seiya Chuchumi, itong Ryan Burnett noong mga panahong ito, nasa top number 3 rin, brother. 1 out of 3, no?
So ibig sabihin, sabi ko nga, parang naulit yung Ryan Burnett versus Chuchumi. Ang gusto lang natin malaman, anong klaseng donaire ang haharap kay Seiya Chuchumi. So, wag kang aalis brother kasi i-ere pa natin yung pinaka-latest ni Nonito Donaire. No? Na ano ba yung pinaka-update kay Nonito? Baka hindi na katulad ng ganitong laban, 'di ba? Baka naapektuhan na yung performance, yan ang ating aalamin. Pero sa video na to, brother, ito, hahanapin natin paano nanalo si Nonito. Ayan, oh. He always initiate the fight, no? Ayan, kita nyo, brother. Bagamat alam natin kakapusin si Nonito sa hangin, dito pa lang, brother, pinapakitaan niya na ng mga dangerous move itong kalaban. So, yan, oh. Hindi na makamay dito si Nonito, pero ang hinahanap niya rito yung suntok na pwedeng mapuruhan itong si Burnett, no? Ayan, oh. Hindi ko alam kung nakakasabay ka, brother, sa ating fight analysis, no? Sana nakakasabay ka sa ating usapan. Tsaka mag-comment ka bakit nahilig ka sa boxing. Bakit nagustuhan mo yung ganitong uri ng bakbakan, 'di ba? Gusto mo ba yung taktika ni Nonito o gusto mo yung Casimero? Comment ka dyan, brother, para alam natin. Kasi si Nonito Donaire Jr., brother, very intelligent, matalino, maraming achievement. At saka ang hindi nawawala sa kanya, brother, yung kanyang left hook, yung kanyang power punches, tsaka ring IQ. Ang napapansin ko lang kay Nonito, may mga epekto na sa kanyang katawan. Ayan, tinan nyo. Nasaktan doon si Nonito, pero Nonito still nakataas pa rin yung kamay. Tsaka hindi minamadali yung fight, brother, Hindi yung parang 30 seconds, papabagsakin na yung kalaban. Hindi ganun eh. Kailangan sa boxing, brother, itinatago mo yung cards mo, no? Hindi mo pwedeng ibalandra yan kasi mababypass ka ng corner. Diba? Gets nyo ba, brother? Nagets mo ba yung tema, yung punto ko? Na pag may strategy ka, hindi mo pwedeng i-broadcast. Kailangan, gamitin mo sa parang baraha, di ba? Dapat hindi nila alam yung cards na ilalabas mo. Ayan, brother, tulad dito, Nonito Donaire, talo sa puntos, di ba? Pero anong ginagawa ni Nonito dito? Nanatili yung kanyang pamatay na suntok. Ayan, He's trying to execute his power punches. Ayan. Nagbago yung pacing, di ba, brother? Kanina active na active si Nonito, dito tinatimingan at chinechempohan niya na lang. So nabaliktad yung tema rito, sumusugod na yung Burnett. Ayan. Di ba? Sumusugod na yung Ryan Burnett. So ang ginagawa na lang ni Nonito dito, mag-a-adjust sa fight tactics. Hindi pwedeng ang hinahanap mo sa loob ng ring lagi, knockout. Hindi ganun, no? Kasi sa pagkakaalam ko, ang knockout, tinatrabaho. No, hindi yan binibigay na kailangan makipagsabayan ka sa akin. Hindi ka pwede magreklamo na yung kalabang ko tumatakbo. Gets nyo ba, brother? Boxing yan, brother, Marami kang pwedeng i-expect sa kalaban mo. 'Di ba? Pwedeng makipagsabayin yan sa'yo o pwedeng tumakbo-takbo yan pag natakot. Bagay na nangyari kay Janriel Casimero. 'Di ba? So dito, tumatakbo-takbo si Frampton, brother. Ayan, Anong ginagawa ni Nonito? Hinuhuli-huli. Ginagamitan ng fight tactics, no? Kasi kung ako tatanungin nyo kay Casimero, brother, magaling. Kita nyo, nabalian, brother. Paano nangyari yon? Nabalian po si Carl Frampton doon, brother. Ayan, ina-execute sa ulo, sabay bibirahan sa bodega. Alamin natin yung brother, Ayan, kita nyo, brother. Diba? Kani-kanina lang aggressive yan, pero ngayon natsyempohan ni Donaire sa kanyang soft spot. Ayan, brother, natalo po si Ryan Burnett. Ito yung slow motion. Na-counter ba? Ayan, brother, na out of balance dahil din sa suntok, no? So ganyan po nanalo si Nonito Donaire. Ang tanong lang, anong klaseng Nonito Donaire Jr. yung lalaban kay Seiya Chuchumi? Ito, isa lang natin. So Donaire versus Campos, ito yung naganap kay Nonito Donaire ngayong 2025. Dahil po si Nonito Donaire Jr. nagmula po yan sa 2 talo, no? Kay Naoya Inoue tsaka kay Santiago. Ibig sabihin,
yung dating belt ni Donaire na WBC belt sa bantamweight, nabawi po. So ngayon, magkakaroon ng pagkakataon itong si Nonito Donaire Jr. makuha yung tinatawag nating full regular belt, no? Ibig ko sabihin, yung legitimate WBA belt sa 118 pounds. So, kinilala siya dito bilang interim champion. Pero ang tanong, ito ang ating inaalam, no? Yung laro ba ni Donaire ngayon na ito, pinapanood natin, yan ba pang championship fight kontra kay Seiya Chuchumi na undefeated na mas bata? So dito brother ang nakikita kong Nonito dito very intelligent, matalino, at hindi pa bara-bara, no? Kahit kasi alam natin na may lakas si Nonito, left hook, yung lakas ng suntok mo brother, kung hindi mo gagamitan ng magandang taktika, kahit anong lakas niyan, pag hindi tumama, walang kwenta yan brother. Yun ang aking point of view. Kaya nga tayo may mga ganitong, tinamaan doon si Nonito, headbutt brother. Nagsisimulang ma-headbutt po dito si Nonito. So madaya po itong kalaban niya rito, no? Isa pa to brother, pag humaharap ka sa mga ganitong mas bata-batang kalaban, mag-iingat ka, no? Kasi pag nalaman nila na malakas ka sumuntok at alam nila delikado sila, gagawa ng ibang paraan yan na madehado ka. Tulad niyan brother, no? Ang ginagawa ni Nonito dito, he's trying to outpoints itong si Andres Campos. So batang-bata po itong si Andres Campos, 29 years old. At sanay na sanay po yan sa decision, no? Ang tanong lang brother, ano bang klaseng Nonito Donaire yung lalaban sa Japanese fighter na si Seiya Chuchumi? Pwede pa ba lumaban si Nonito sa world level? Yan ang ating inaalam ngayon eh. Hindi ko nga alam kung umabot ka pa rito sa video na to, pero kung umabot ka grabe, sobrang solid mo. Ibig sabihin, hindi ka lang panatiko ng boxing. Talagang legit na may alam ka sa boxing. Diba? Yung iba kasi gusto lang manood eh. Pero dito, nanonood na tayo ng sabay. And at the same time, inaaral pa natin, no? Nagkakaroon tayo ng kakaibang level of information, no? Ito, anong klaseng Nonito? Actually, ang nakikita ko lang kay Nonito paminsan, medyo may pagka-flat-footed, no? Pwedeng magbigay ng yung advantage kay Nonito or maging problema niya. Bakit ko nasabing problema ni Nonito yun? Pag medyo bata-bata yung kalaban mo, no? Talagang lalaruin ka, i-outbox ka. Ima-maximize ng mas bata-bata yung kanilang enerhiya. So, ang ginagawa ni Nonito na nakita ko previously kay Ryan Burnett, hinahanapan ng soft spot. Tulad niya, no? Kita nyo? Inuulit-ulit ni Nonito yung body punches. Ayan. Dito nakakatikim yung Campos, brother. Kita nyo yung galaw. Same kay Ryan Burnett nung nakatikim eh. No? So, ang napansin natin dito, hindi nawala yung lakas ni Nonito. Ito ang bagay na hindi nawala o nanakaw kay Nonito Donaire Jr. ng kanyang edad, no? Yung kanyang ring IQ, yung power. He's naturally gifted in terms of power punches. Tulad niyan, yung ginawa niya kay Ryan Burnett, lumaban siya. Orthodox, ginamit niya rin dito. 'Di ba? Ibig sabihin, bago pa lumapit yung kalaban niya rito, sisiguraduhin niya na in terms of exchanging of punches, ilalamang siya in terms of power. So dito, maingat na yung Campos, di ba? Alam niya kung anong pwede niyang sapitin eh. Nga pala brother, tanungin lang kita, inaabangan mo ba si Nonito Donaire? Marami kasing nang mamaliit na kay Nonito Donaire Jr. Baka hindi na inabutan to ng magbagong generation ngayon, no? I-remind ko lang po kayo, Nonito Donaire Jr. is an official 5 division world champion and he is a legitimate 4 division world champion. Nanalo po si Nonito ng flyweight division, no, interim sa super flyweight, tapos bantamweight division, and then super bantamweight nanalo rin siya hanggang sa featherweight division.
So, kung noong mga panahong yon dati, nung lumaban siya sa super flyweight, ginawang legit yung kanyang belt doon na interim, posibleng 5 division world champion po ito, si Nonito. No? Kaya nga sabi ko kanina, unofficial 5 division world champion. At paborito po ito ng IBF belt, itong sanction, no? Itong si Nonito. Kaya from nowhere, brother, biglang naikasa tong Campos versus Donaire, no? Kasi si Nonito, meron po yung napakagandang boxing resume. Ibig kong sabihin, bakit malakas pa rin yung amor niya sa mga Japanese fighter, no? Kasi sikat na sikat po si Nonito sa Japan. Dahil binasag niya lang naman yung ulo o yung mata ni Naoya Inoue. So meaning to say, kung meron mang pinaka-boxingerong bumasag or nagbigay ng peligro sa pound for pound king na si Naoya Inoue, iyan po walang iba kundi si Nonito Donaire Jr. Kaya kung tatanungin niyo ako, yung bang Seiya Chuchumi, delikado ba si Nonito doon? Para sa akin yung fight na yan is 60-40, no? Mataas po ang binibigay kong percentage kay Nonito na 60% winnable sa fight kontra kay Chuchumi. Kasi po, marami po akong hinahambing kay Chuchumi, no? Yung Seiya Chuchumi kasi, ano ho yan kumbaga, hindi pa ganun karaming fight ang ginawa niyan sa professional boxing, no? So, maihahambing ko yan kay Nordin Obali na nakalaban ni Nonito, tsaka si Ryan Burnett, no? Ang pinaka-experienced fighter lang na nakalaban ni Chuchumi yung Daiga tsaka si Takuma Inoue, which is nahirapan siya dun kay Daiga, no? Mamaya sa dulo ng video papakita natin yung weakness nung Seiya Chuchumi. Ko-compare lang natin sa finishing move nitong si Nonito the Filipino Flash Donaire. So yan, brother, let's observe itong si Nonito. Yan, no, yung mga punches. Nanatili siya, brother, no, na orthodox yung estilo. Ano ba bang ginagawa dito ni Nonito Donaire? Ayan. Medyo lumalapit na tayo sa pinaka-exciting part ni Nonito. Dito kitang-kita natin yung puntos na ginagawa ni Donaire. He's easily outpoints itong si Campos, no? Yung laro kasi nung Campos dito is not a typical world title contender Ayan, no? Hindi po ganyan yung laro ng isang world title contender. So, syempre, kung ikaw yung judge, anong titignan mo? 'Di ba? Titignan mo ba yung lakas? Hindi, ang titignan mo dyan yung fight maturity, yung ring generalship, jab, sino yung umaatake. Kasi ito lang yung basihan ko, brother, pinaka-basic sa boxing. Paano ko tumitingin ng puntos kung sino ang lamang. Kung sino yung nananatiling leon sa round na yan, yan ang bibigyan ko ng puntos. For example, ito, brother. Tingin nyo ba yung sapat ba yan yung ginagawa ng Campos? Outbox? Kumbaga, medyo fancy yung taktika. Parang ang sarap panoorin. Puntos. Sweet science. Pero hindi, tinan nyo, naaalog pa siya ni Nonito Donaire. Kasi si Donaire dito, brother, bagamat medyo flat-footed, alam niya ang salitang timing. Yan, kita nyo. Mukhang tigre tignan yung Campos. Pero yung mga punches ni Nonito is very intimidating. Ayan, sinasayawan pa siya ni Nonito Donaire. So, ang pwedeng maging lamang ni Nonito Donaire Jr. kontra doon kay Seiya Chuchumi is yung kanyang ring IQ, experience, tsaka yung kanyang veteran left-handed punches. Yung mga jab, very effective yon kay Nonito. Marami na tayong napanood, Raging Bullfighter versus flat-footed Nonito Donaire Jr. Sa dulo, namang pa rin yung Nonito di ba? Yan yung gusto kong sabihin, brother. No? Na in terms of fight dito sa Seiya Chuchumi versus Nonito Donaire Jr., malaki pa rin po ang tsansa ni Nonito. Ang tanong lang, tumama doon yung suntok ni Nonito. Ito bang fight na to, meron pang maibubuga si Nonito? Para sa akin dito, brother, nandun pa yung ring generalship ni Nonito at mabigat na kamay, no? Ayan,
naandun pa rin. Kasi yung laro dito ni Nonito, hindi na bara-bara. Very strategic. No? Very strategic yung laro ni Nonito Donaire Jr. dito. O yan o, tinan nyo. Sumusugod yung Campos, pero anong ginawa ni Nonito? Very calm. Kalmado, maalaga po si Nonito sa kanyang puntos. Ayan, tumatama pa yung mga punches doon ni Nonito. Brother, pero ang problema lang doon, natamaan po siya ng isang headbutt. Natamaan po si Nonito Donaire Jr., no? Yan po ang pinakamatinding problema. Pero sabi ko nga, si Nonito Donaire Jr. is still veteran in terms of boxing, no? Nagawa niyang ma-dominate yung fight in terms of puntos, no? Scorecards. Yan, no? Itinigil po yung fight dahil nga nag-accidental headbutt daw, no? Pero kung tatanungin nyo, wais pa rin po si Nonito Donaire Jr. So ngayon, ang alamin natin, ano ba yung weakness ng isang Seiya Chuchumi? No? So ito, panoorin natin to, brother. Dahil dito, nanalo si Nonito ng WBA interim bantamweight belt, no? WBA. So, si Chuchumi, ano yung kahinaan? Ito, panoorin natin. So, duguan dito si Seiya Chuchumi. Uy, tinamaan doon ng left hook ng kalaban, no? Tinamaan at duguan. So yan, brother, ito naman yung Seiya Chuchumi. Pag na-corner ka, malakas po yan si Seiya Chuchumi. Body punches, tsaka rampage. Ito naman, brother, oh. Rampage of punches po, maglaro yan, parang Vic Darchin yan. Ayan, oh, bara-bara moves. At speaking of bara-bara moves, brother, ito. Ano ba yung katangian ni Nonito Donaire Jr. pagka ang kalaban, medyo may pagka-raging bull? Tulad nung taktika ni Seiya Chuchumi. No? Sabi natin kanina yung Seiya Chuchumi, ang lamang niya kay Nonito, bata, resistensya, gutom sa pagkilala. Pero yung usapan kasi dito, brother, taktika rin eh. No? Kahit medyo lamang ka sa ganong edad, hindi nawawala dyang factor yung tactics. Anong fight tactics mo sa loob ng ring? Yan ang usapan, di ba? Tulad nito, Nonito Donaire Jr., pasensyoso dito pero pinapanatiling leon pa rin siya rito no? Yun yung magandang katangian ni Nonito. Bagamat pwede mo siyang talunin sa toe-to-toe match up, brother, itong si Nonito Donaire Jr., palaban din ho ito. Sa sobrang lakas nga ng loob nito, brother, umakyat ng featherweight, pati si Walters, di ba? Na pagkalaki-laki at pagkabigat-bigat, pinatulang pa rin sa toe-to-toe match-up. So, pwede ko ma-charge yun kay Nonito na, kumbaga, disadvantage niya yun in terms of emotions. Pero dito, he is very emotional. Kumbaga, gumamit siya ng emotional intelligence no? Kung may tinatawag na artificial intelligence, si Nonito gumagamit dito ng emotional intelligence. Kasi itong fight na to, may matinding kwento at hugot ito. Etong si Vic Darchin yan, tinalo po at binugbog yung kapatid ni Nonito na si Glenn Donaire. So ibig ko sabihin, syempre pag tinalo yung kapatid mo, anong mangyayari sa laro? Sa loob ng ring, di ba? Gigil ka di ba? Pero dito, Nonito Donaire Jr. is trying to outsmart the raging bull of Armenia, no? Vic Darchin yan. Yan bugbog si Nonito pero timing kasi ang hinahanap niya dito no? Ayan Kita nyo? Kaya niyang mag-orthodox to southpaw. Ayan, southpaw na ulit si Nonito. Effective yung kanyang punches. Diba? Oo, natamaan doon. Si Vic Darchin yan is obvious na nasaktan si Vic Darchin yan dito. At tulad ng sinabi natin kanina, Nonito Donaire loves to be the underdog. Gustong-gusto po ni Nonito Donaire Jr. na siya po yung nasa underdog side. It means, brother, pag minamalit mo si Nonito Donaire Jr., dun siya mas lumalakas. No, ayan Kita nyo? Tumatama ulit doon yung left, right hand. Eto, brother, tinatimingan ni Nonito.
Mukhang gustong-gusto siyang Uy! May turnaround pa. Si Nonito Donaire Jr. pinaglalaroan yung isip ng isang Vic Darchinyan. Eto, brother. Maganda yung pacing ni Nonito, no? Nakaabang pero hindi takot. Ayan, no? Sa totoo nga lang, brother, noong mga panahong ito, pag tumaya ka ng 1 million kay Nonito Donaire Jr., may instant 10 million ka kagad, brother, ha? Daig mo pa yung matinding investment, no? Ayan, brother. Bang! Yung sinasabi natin. Ayan yung sinasabi natin, brother, na emotional intelligence with timing ni Nonito the Filipino Flash Donaire. At ito pa rin ang tinitignan ko na signature punches na posibleng tumapos kay Seiya Chuchumi, no? Dito, brother, sobrang saya ng pagkapanalo ni Nonito. Dito siya nag-umpisang manalo ng limpak-limpak na premyo, no? Ayan, no? Raging Bull beats, timing, bang! Tinamaan po. So, ang tanong natin ngayon, brother, ano tingin mo kay Nonito Donaire Jr. sa kanyang edad ngayon? Tingin nyo ba kaya niya pang ulitin to? Mag-comment ka dyan, brother, at maraming salamat. Palagi kang mag-iingat.